Alam mo ba na may isang simpleng habit na unti-unting kumakain ng iyong lakas, nagpapahina sa iyong kumpiyansa at pumipigil sa tagumpay mo sa buhay? Maraming tao ang hindi napapansin na may ginagawa silang ugali na tila walang epekto. Pero sa totoo lang, ito ay unti-unting sumisira sa kanilang sarili. Isa itong bagay na madalas itinuturing na normal, pero ang hindi nila alam, ito ay isang patibong na humihina sa isip at nagwawasak ng disiplina. Ang pagsasarili o masturbation ay isang paksa na bihirang napag-uusapan ng seryoso. Kadalasan, sinasabi ng iba na wala naman itong masamang epekto. Pero kung susuriin natin ito gamit ang filosofiya ng Stoicism, makikita natin kung paano nito naaapektuhan ang ating katawan, isipan at pangkalahatang pag-unlad. Noon pa man, binalaan na tayo ng mga Stoic tulad ni Seneca, Marcus Aurelius at Epictetus tungkol sa panganib ng pagiging alipin ng ating sariling pagnanasa. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit ang karunungan ng Stoicism para makalaya mula sa bisyong ito. Malalaman mo kung bakit ito isang hadlang sa tunay na kalayaan at paano mo maibabalik ang kontrol sa iyong sarili. Kung gusto mong palakasin ang iyong disiplina, itaas ang iyong kumpiyansa at simulan ang mas makabuluhang buhay, manatili ka hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng iyong buhay. Ang masamang epekto ng bisyo: mabilis na sarap, matagal na pagkahina. Sa unang tingin, parang wala namang masama sa pagsasarili. Madali itong gawin at nagbibigay ng pansamantalang aliw. Pero ang hindi mo namamalayan, unti-unti nitong sinisira ang iyong isip, disiplina at lakas. Sa tuwing ginagawa mo ito, ang utak mo ay naglalabas ng maraming dopamine, isang kemikal na responsable sa pakiramdam ng saya at kasiyahan. Dahil dito, parang nakaka-relax ito at nagbibigay ng ginhawa. Pero tulad ng anumang nakaka-addict na bagay, kapag nasobrahan, nagdudulot ito ng masamang epekto. Dahil palagi mong hinahanap ang mabilis na kasiyahan, nawawalan ka ng gana sa mas mahahalagang bagay tulad ng pagpapaunlad ng sarili, pagsisikap para sa pangarap, at pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili. Dahan-dahan mong mararamdaman ang pagkapagod, kakulangan sa motibasyon at pagkawala ng direksyon sa buhay. Nawawalan ka ng sigla at pakiramdam mo ay parang hindi mo na kayang abutin ang mga pangarap mo dahil nasanay na ang utak mo sa madali at panandali ang kaligayahan. Nasasayang na lakas at potensyal. Ang lakas at enerhiyang dapat ginagamit mo para lumakas, maging mas matalino at umasenso sa buhay ay nauubos sa isang bagay na walang tunay na pakinabang. Sa halip na i-invest ang oras at lakas mo sa pagpapabuti ng sarili, nasasayang lang ito sa bisyo na nagpapahina sa iyo. Ang isang lalaking may direksyon sa buhay ay hindi alipin ng kanyang pagnanasa. Pero kung patuloy kang magpapadala sa bisyong ito, unti-unting mawawala ang iyong disiplina, sigasig at kakayahang magtagumpay. Sa halip na lumaban para sa mas magandang kinabukasan, babagsak ka sa katamaran, panghihina at kawalan ng direksyon. Pero tandaan, may paraan para makawala dito at iyon ang tatalakayin natin sa mga susunod na bahagi ng video. Ang aral ng Stoicism tungkol sa sarili at disiplina. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa sarili. Sabi ni Seneca, walang taong tunay na malaya kung siya'y alipin
ng kanyang katawan. Ano ang ibig sabihin nito? Maraming tao ang iniisip na malaya sila dahil nagagawa nila ang gusto nila, lalo na pagdating sa sariling kasiyahan. Pero kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong pagnanasa, hindi ka talaga malaya. Ikaw ay alipin ng sarili mong kahinaan. Kung palagi kang natutokso sa pansamantalang sarap, hindi mo maaabot ang mas mataas na antas ng disiplina at tagumpay sa buhay. Si Marcus Aurelius at ang kapangyarihan ng pagkontrol sa sarili. Si Marcus Aurelius, isang Stoic at emperador ng Roma, ay naniniwala na ang tunay na kalayaan ay galing sa kakayahang pigilan ang sariling pagnanasa. Para sa kanya, ang isang taong hindi kayang pigilan ang kanyang sarili ay hindi magiging malakas. Bakit? Dahil kung lagi kang sumusuko sa tukso at pansamantalang saya, magiging mahina ka pagdating sa mas malalaking hamon sa buhay. Kung hindi mo kayang pigilan ang isang simpleng bisyo, paano mo haharapin ang mas mahahalagang bagay tulad ng pangarap, pamilya at responsibilidad? Ang tunay na malakas na tao ay hindi basta sumusunod sa gusto ng kanyang katawan. Siya ang may kontrol sa sarili niyang isip at kilos. Ang patibong ng madali at mabilis na kasiyahan. Sa panahon ngayon, lahat gusto natin ay madali at mabilis. Mga bagay na nagbibigay ng instant gratification. Pero ayon sa mga Stoic, ang paghahanap ng madaling kasiyahan ay nagiging dahilan ng pangmatagalang kahinaan. Kapag nasanay ang utak mo sa mabilisang sarap, nawawalan ka ng tiyaga at disiplina sa paggawa ng mas mahahalagang bagay. Unti-unting bumababa ang iyong focus, tapang, at kakayahang tiisin ang pagsubok. Ang mga taong marunong maghintay at magkontrol ng sarili ay nagiging mas matibay, samantalang ang mga hindi kayang pigilan ang sarili ay nagiging mahina at madaling sumuko. Kung gusto mong maging malakas, kailangan mong matutunang kontrolin ang iyong kahinaan. At ang unang hakbang, alamin ang tunay na kahulugan ng disiplina. 3 prinsipyo ng Stoic para maging mas malakas. Una, sariling disiplina ang tunay na kalayaan. Sabi ni Epictetus, ang tunay na kalayaan ay ang pagiging amo ng sarili. Ibig sabihin, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, hindi ka tunay na malaya. Kung palagi kang nagpapadala sa iyong pagnanasa, nawawalan ka ng kontrol sa iyong buhay. Pero kung matutunan mong disiplinahin ang sarili mo, mas madali mong maiiwasan ang mga bisyong nagpapahina sa iyo. Paano mo ito magagawa? Sanayin ang isip mong lumaban sa tukso. Hindi ito madali, pero sa bawat pagkakataong pipiliin mong pigilan ang iyong pagnanasa, mas lumalakas ang iyong disiplina. Habang natututo kang humindi sa pansamantalang aliw, mas nagiging matibay ang iyong isipan. Sa huli, ikaw na ang may kontrol sa sarili mo. Pangalawa, maghanap ng mas malalim na layunin. Isa sa mga dahilan kung bakit maraming tao ang nalululong sa bisyo ay dahil wala silang malinaw na layunin sa buhay. Kapag wala kang direksyon, mas madali kang mahulog sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero kung may layunin ka, tulad ng pagbuo ng negosyo, pagpapalakas ng katawan, o pag-aaral ng bagong kakayahan, hindi ka na mag-aaksaya ng oras sa walang silbing bisyo. Naniniwala ang mga Stoic na ang buhay na walang layunin ay sayang. Kapag alam mo kung ano ang gusto mong marating sa buhay, mas nagkakaroon ka ng disiplina dahil alam mong may mas mahalaga kang dapat gawin kaysa sa pansamantalang kasiyahan.
Pangatlo, gamitin ang enerhiya sa mas mahahalagang bagay. Maraming dakilang tao sa kasaysayan ang natutunan ang sikreto ng paggamit ng kanilang enerhiya sa tamang paraan. Kasama rito ang mga Stoic, mga mandirigma, at maging ang mga henyo tulad ni Nikola Tesla. Sa halip na sayangin ang kanilang lakas sa mga bagay na walang silbi, ginamit nila ito para sa tagumpay, katalinuhan at pag-unlad. Ang enerhiyang nasasayang sa bisyo ay dapat ginagamit sa pagnenegosyo, pagpapalakas ng katawan o pagpapahusay ng talento. Kapag natutunan mong gamitin ang iyong enerhiya sa tamang direksyon, mas magiging productive, mas malakas at mas kumpiyansa ka sa sarili mo. Hindi mo nagugustuhin ang madaling aliw dahil alam mong may mas mahahalagang bagay kang dapat pagtuunan ng pansin. Ang disiplina, layunin at tamang paggamit ng enerhiya ay susi sa pagiging malakas. Kung gusto mong baguhin ang buhay mo, ito ang 3 bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, hindi lang bisyo ang mawawala sa iyo, kundi pati ang kahinaang pumipigil sa iyong tunay na tagumpay. Ano ang mangyayari kapag tumigil ka? Maraming tao ang hindi alam ang mga magagandang epekto ng pagtigil sa bisyo. Iniisip ng iba na wala naman itong malaking epekto sa kanilang buhay. Pero ang totoo, kapag natuto kang kontrolin ang sarili mo, maraming positibong pagbabago ang mangyayari sa katawan, isipan, at emosyon mo. Una, mas malakas na katawan, mas matalas na isipan, mas matibay na disiplina. Kapag tumigil ka sa bisyo, mararamdaman mong mas malakas ang iyong katawan at mas matalas ang iyong isipan. Ang testosterone, ang hormone na nagpapalakas ng katawan at nagpapataas ng kumpiyansa ng isang lalaki ay tataas. Magiging mas malinaw ang iyong pag-iisip, mas magiging matapang ka sa pagdedesisyon, at mas magiging porsigido ka sa mga layunin mo sa buhay. Dahil hindi mo na sinasayang ang iyong enerhiya, mas magiging produktibo ka at mas magkakaroon ka ng disiplina. Hindi ka na madaling tatamarin o mawawalan ng gana sa buhay. Sa halip, mas magiging motivated ka na gawin ang mga mahahalagang bagay. Pangalawa, mas mataas na kumpiyansa at mas malakas ang loob. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, tataas ang kumpiyansa mo sa sarili. Mas magiging proud ka sa sarili mo dahil alam mong hindi ka na alipin ng iyong pagnanasa. Hindi ka nagigising sa umaga na puno ng guilt o panghihinayang. Gigising ka ng may lakas at sigla para harapin ang araw. Dahil dito, mas magiging matapang ka sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Hindi mo naiiwasan ang mahihirap na sitwasyon dahil alam mong kaya mong magtiis, maghintay, at magtagumpay. Pangatlo, ang tunay na lakas at disiplina. Ang tunay na malakas na tao ay hindi yung madaling magpadala sa kanyang pagnanasa, kundi yung kayang kontrolin ang sarili niyang isip at kilos. Ang disiplina ay hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng walang dahilan. Ito ay tungkol sa pagpili ng mas mahalagang bagay kaysa sa pansamantalang sarap. Kapag natutunan mong pigilan ang iyong sarili, hindi lang bisyo ang mawawala sa iyo, kundi pati ang kahinaang pumipigil sa iyong tagumpay. Mas magiging determinado ka sa buhay, mas magiging responsable ka sa iyong mga desisyon, at mas makikita mo ang tunay na halaga ng oras at lakas mo. Ang pagtigil sa bisyo ay hindi lang basta pagsuko sa isang ugali. Ito ay isang hakbang
patungo sa pagiging isang mas malakas, mas disiplinado, at mas matagumpay na tao. Kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, wala nang makakahadlang sa iyo sa pag-abot ng tunay na tagumpay. Ngayon, nasa kamay mo na ang desisyon. Magpapatalo ka ba sa isang bisyo o pipiliin mong maging malaya? Hindi madaling kontrolin ang sarili, pero ito ang unang hakbang patungo sa tunay na kalayaan at tagumpay. Kung patuloy kang magpapadala sa pansamantalang sarap, mananatili kang alipin ng kahinaan. Pero kung pipiliin mong kontrolin ang iyong sarili at gamitin ang iyong enerhiya sa mas mahahalagang bagay, unti-unti mong mababago ang iyong buhay. Hamon ko sa iyo, simulan mo ang pagbabago ngayon. Huwag mong ipagpaliban ang pagiging mas malakas. Hindi mo kailangang maging perpekto agad. Ang mahalaga ay magsimula ka. Sa bawat araw na kaya mong pigilan ang sarili mong magpadala sa tukso, mas pinapalakas mo ang iyong isipan, disiplina at kumpiyansa. Bawat araw na lumalaban ka, mas lumalapit ka sa tunay na tagumpay. Kung gusto mong matuto patungkol sa disiplina, self-mastery at tunay na kalayaan, siguraduhing manatiling konektado. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming kaalaman tungkol sa stoicism at mental strength. Ang buhay mo ay bunga ng mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Ano ang pipiliin mo ngayon? Ang madali pero mahina o ang mahirap pero magpapalakas sa iyo? Ikaw ang bahala.